Sa likod ng bahay ng matandang lalaki, may punong balete na mas matanda pa sa mga alaala ng baryo. Hindi ito basta tumubo, tila isinilang ito kasama ng lupa, ugat na humigop sa mga lihim ng lupaing pinanday ng ulan at dugo. Ang mga sanga nito ay nakabitin na parang mga bisig ng isang nilalang na matagal nang naghintay, at ang anino nito sa dapit hapon ay humahaba hanggang sa dingding ng bahay na yari sa kahoy at yero, humahaplos sa mga bitak na tila nagkukwento ng mga panahong lumipas. Ang matandang lalaki ay kilala sa baryo bilang si Mang Isko. Payat ang katawan, baloktot ang likod, at ang mga mata ay tila may sariling lamlam na liwanag. Hindi maliwanag, hindi rin ganap na madilim. Sa loob ng bahay, ang bawat hakbang ay may kasamang mahinang langit-ngit ng sahig, parang paghinga ng isang nilalang na sanay na sa katahimikan. Ngunit sa likod ng bahay, sa ilalim ng balete, naroon ang katahimikang may bigat. Isang katahimikang hindi basta-basta nilalapitan ng tao. Mula pa noong bata si Mang Isko, sinasabing may naninirahan sa likod ng kanilang bakuran. Hindi ito tao at hindi rin hayop. Isa itong nilalang na mas mataas pa sa punong niyog, may balat na tila uling at mata na parang baga ng sigarilyong hindi tuluyang nauupos. Ang mga matatanda ay nagbubulong-bulungan lamang at kapag binabanggit ang pangalan ng nilalang, agad silang tumitingin sa paligid para bang may pandinig ang hangin. Kapre, ang tawag nila, tagapagbantay ng punong balete, nilalang na hindi dapat ginagalit, hindi rin dapat hinahamon. Sa paglipas ng mga taon, nanatiling tahimik si Mang Isko. Hindi siya nag-asawa, hindi rin umalis ng baryo. Ang kanyang buhay ay umiikot sa simpleng gawain. Pagsalok ng tubig sa poso, pag-aayos ng bakod at pag-upo sa bangkong kahoy tuwing hapon, nakatanaw sa likod ng bahay. Doon, sa lilim ng balete, may mga sandaling tila may gumagalaw na anino. Mas malaki kaysa sa dapat, mas mabagal kaysa sa hangin. Ngunit kailanman ay hindi niya ito tinanong ni tinawag. May mga gabi na ang usok ng tabako ay umaabot hanggang sa bintana ng bahay. Hindi naninigarilyo si Mang Isko. Alam iyon ng lahat. At gayon pa man, tuwing sasapit ang hating gabi, may amoy ng sunog na dahon at lumang tabako na sumisingaw sa hangin. Ang mga aso sa kapitbahay ay tumatahimik, ang mga manok ay hindi tumitilaok, at ang mga kuliglig ay tila nakakalimot sa kanilang awit. Noong gabing iyon, sa kabalang dilim, ang buwan ay natakpan ng ulap at ang hangin ay hindi gumagalaw. Nakaupo si Mang Isko sa bangko, hawak ang kanyang tungkod, ang mga matay nakapako sa punong balete. May nararamdaman siyang hindi niya maipaliwanag, isang bigat sa dibdib, parang paalala na matagal nang ipinagpaliban. Ang lupa sa ilalim ng puno ay tila mas madilim kaysa sa paligid, at ang mga ugat ay parang dahan-dahang gumagalaw, hindi sa paningin kundi sa pakiramdam. Sa sandaling iyon may mahinang tunog na umalingaw-ngaw, hindi yabag, hindi rin huni. Isa itong buntong hininga na tila nagmula sa kailaliman ng lupa. Hindi gumalaw si Mang Isko, hindi siya natakot, ngunit hindi rin siya payapa, para siyang matagal nang naghihintay ng isang sandaling alam niyang darating. Ang anino sa ilalim ng balete ay kumapal. Unti-unting humugis ang dilim, nagkaroon ng anyo, malapad na balikat, mahabang bisig, at ulo na halos sumayad sa mga sanga. Walang liwanag na sumilip, ngunit malinaw ang presensya. Ang hangin ay napuno ng amoy ng tabako, mas matapang, mas totoo. Ang lupa ay tila lumubog sa ilalim ng bigat ng nilalang. Si Mang Isko ay huminga ng malalim. Sa likod ng kanyang katahimikan ay may kasaysayang hindi kailanman ikinuwento. Isang pangakong binitiwan noong siya'y bata pa, isang kasunduang hindi na isulat ngunit nakaukit sa lupa at dugo. Ang kapre sa likod ng kanyang bahay ay hindi basta nanirahan doon. May dahilan ito, at ang dahilan ay may kinalaman sa kanya. Sa pagitan ng matanda at ng nilalang, walang salitang binitiwan. Ngunit sa katahimikan, indadamitin and may naunawaan na ba ang mga bagay na matagal nang ibinaon ay muling sisibol at ang gabi ay hindi palaging nagtatapos sa liwanag. Ang punong balete ay nanatiling nakatayo, saksi sa simula ng isang kwentong matagal nang hinihintay ng lupa, ng hangin, at ng anino sa likod ng bahay ng matandang lalaki. Sa pagsikat ng araw kinabukasan, nanatiling tahimik ang likod ng bahay. Ang punong balete ay tila walang ipinakitang bakas ng nagdaang gabi. Ngunit ang lupa sa paligid nito ay mas basa kaysa karaniwan.
Parang may matagal na ulan na hindi nakita ng sino man. Lumabas si Mang Isko ng maaga, tangan ang timba, at sa bawat hakbang papunta sa poso ay dama niya ang bigat ng hangin. Hindi ito bigat ng pagod, kundi bigat ng alaala na unti-unting gumigising. Sa baryo, nagsimula ang umaga gaya ng dati. May mga babaeng nagwawalis ng bakuran, may mga batang nagtatakbuhan, at may mga lalaking nag-aayos ng gamit sa bukid. Ngunit sa likod ng mga ngiti at karaniwang galaw, may kakaibang pakiramdam na parang may matang nakamasid mula sa malayo. Ang balete ay hindi nakikita mula sa daan, ngunit ramdam ang presensya nito. Isang tahimik na paalala na may mga bagay na hindi saklaw ng araw. Habang nag-iigib, napatingin si Mang Isko sa kanyang reflection sa tubig. Ang mukha niyang kulubot ay tila mas lalong tumanda sa magdamag. Ang mga mata niyang sanay sa katahimikan ay may bahagyang pangamba. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa nalalapit na pagbabago. Alam niyang ang gabing iyon ay hindi isang pangkaraniwang pangyayari. Ito ay simula. Noong tanghali dumalaw ang kapitbahay niyang si Aling Nena, may dalang kaunting ulam. Matagal na silang magkapitbahay at sa lahat ng taon na iyon, bihira silang mag-usap ng lampas sa karaniwang bati. Ngunit sa araw na iyon, mas tumagal ang tingin ng babae sa likod ng bahay sa direksyon ng balete. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang mga matay puno ng tanong. Pag-alis ni Aling Nena, nanatili si Mang Isko sa kanyang bangko. Ang araw ay nasa tuktok, ngunit ang lilim ng balete ay hindi umiiksi. Para itong may sariling oras, hiwalay sa takbo ng araw. Sa lilim na iyon, unti-unting bumalik ang mga alaala, ang kanyang kabataan, ang araw na unang may nawala sa baryo, at ang gabing dinala siya ng kanyang ama sa ilalim ng puno. Bata pa siya noon, halos hindi pa abot ang baywang ng balete. Mahigpit ang hawak ng kanyang ama sa kanyang kamay at ang gabi ay malamig. Walang paliwanag, walang babala. Tanging ang mga salitang binitiwan ng ama, mabigat at puno ng takot at paggalang. Isang pangakong kailangang tuparin, isang kasunduang para sa kaligtasan ng pamilya at ng lupang kanilang tinatapakan. Sa pagbabalik sa kasalukuyan, napansin ni Mang Isko ang bahagyang pagkilos ng mga dahon. Walang hangin, ngunit ang mga sanga ay tila may sariling galaw. Ang anino sa ilalim ng puno ay muling kumapal, mas malinaw kaysa kahapon. Hindi pa ganap na humuhubog ang anyo ngunit sapat na upang ipaalala na ang kapre ay gising. Sa paglapit ng dapit hapon, bumigat ang ulap. Ang mga ibon ay hindi dumapo sa balete at ang mga insekto ay tila umiwas sa paligid. Sa loob ng bahay, tahimik si Mang Isko, nakaupo sa harap ng bintana. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig, hindi sa takot kundi sa paghahanda. Alam niyang hindi na niya maaaring ipagpaliban ang matagal nang ipinangako. Nang tuluyang lumubog ang araw, ang likod ng bahay ay nilamon ng dilim. Ang balete ay muling naging sentro ng anino at sa ilalim nito, unti-unting bumalik ang presensya. Mas malinaw, mas mabigat. Ang amoy ng tabako ay muling kumalat at ang katahimikan ay parang pader na hindi kayang basagin ng kahit anong tunog. Si Mang Isko ay tumayo mula sa bangko at humakbang papalapit sa puno. Ang bawat hakbang ay parang paglapit sa isang matagal nang itinanggi na katotohanan. Sa pagitan ng tao at ng nilalang, may distansyang hindi nasusukat ng hakbang. Isang distansyang hinubog ng panahon, pangako at takot na ipinasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Sa ilalim ng balete, ang dilim ay hindi basta kawalan ng liwanag. Isa itong bagay na may bigat at anyo, parang telang dahan-dahang ibinabalot sa lupa. Huminto si Mang Isko ilang hakbang mula sa puno. Hindi siya tumingala, ngunit alam niyang naroon ang kapre, nakaupo sa isa sa mga sanga, o marahil nakatayo mismo sa likod ng puno, nakatago sa kapal ng anino. Ang presensya nito ay parang isang bundok na tahimik ngunit hindi maikakaila. Ang gabi ay lalong tumahimik. Ang mga tunog ng baryo ay tila lumayo, parang itinulak ng hangin palayo sa bakuran. Sa katahimikang iyon, muling sumagi sa isip ni Mang Isko ang mga salitang binitiwan ng kanyang ama noong gabing dinala siya rito. Hindi niya matandaan ang eksaktong pananalita, ngunit malinaw ang diwa, ang balete ay hindi lamang puno at ang nilalang na naninirahan dito ay hindi kaaway, ngunit hindi rin kaibigan. Isa itong tagapamagitan, tagapagbantay, at minsan tagasingil. Bumigat ang pakiramdam ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang mga ugat ng balete ay tila mas umangat,
parang unti-unting humihinga. Sa bawat sandali, ramdam ni Mang Isko ang pagtitimbang, hindi ng lakas, kundi ng alaala at intention. Ang kapre ay hindi nangangailangan ng salita upang magtanong. Ang mismong presensya nito ay sapat na upang alamin kung ang isang tao ay tapat o nagtatago. Sa dilim, unti-unting humugis ang anino. Lumapad ang anyo at ang hangin ay tila na puno ng mabigat na usok. Hindi nakita ni Mang Isko ang mukha, ngunit dama niya ang mga matang nakatuon sa kanya, mabagal, matiyaga, at puno ng kaalamang mas matanda pa sa baryo. Ang sandaling iyon ay parang paghinto ng oras, at sa pagitan ng dalawang nilalang, may katahimikang nagsisilbing wika. Sa isip ng matanda, bumalik ang isang pangyayari na matagal niyang inilibing. Isang tagtuyot na halos pumatay sa lupa, mga pananim na natuyo, at mga hayop na nanghina. Noong panahong iyon, ang balete ang tanging nanatiling luntian. Ang kanyang ama, kasama ang ilang matatanda ng baryo, ay nagtipon sa ilalim ng puno. May dalang alay, may dalang takot, at may dalang pag-asa. Kinabukasan dumating ang ulan, hindi agad, hindi marahas, kundi sapat upang buhayin ang lupa. Mula noon, may utang ang kanilang angkan. Sa kasalukuyan, ramdam ni Mang Isko ang bigat ng utang na iyon. Ang mga taong nagbigay ng pangako ay matagal nang wala at siya na lamang ang natira upang magdala ng alaala. Ang kanyang dibdib ay bahagyang sumikip, hindi sa panghihina kundi sa pagkaunawa na ang mga kasunduan ay hindi namamatay kasama ng mga taong gumawa nito. May bahagyang paggalaw sa hangin at ang amoy ng tabako ay lalong tumapang. Ang kapre ay tila mas lumapit, hindi sa hakbang kundi sa presensya. Ang anino ay umabot sa paanan ni Mang Isko, malamig at mabigat. Sa sandaling iyon, naunawaan ng matanda na ang pagdating ng nilalang ay hindi babala kundi paalala. Na ang oras ay umuusad, sa kemas na ang mga ipinagpaliban ay hindi kailanman nakakalimutan. Tumayo si Mang Isko ng tuwid, kahit pa sumasakit ang kanyang likod. Hindi siya yumuko, ngunit hindi rin siya nagpakita ng hamon. Ang kanyang katahimikan ay hindi pagsuway kundi paggalang. Sa ilalim ng balete, sa gitna ng dilim at anino, ang gabi ay tila nakikinig. At sa katahimikang iyon, nagsimula ang isang bagong yugto ng kasunduang matagal nang umiiral. Isang yugto na maghuhubog hindi lamang sa huling mga taon ng matandang lalaki, kundi sa kapalaran ng lupang matagal nang binabantayan ng nilalang sa likod ng kanyang bahay. Lumipas ang gabi na walang malinaw na wakas. Nang magumaga, natagpuan ni Mang Isko ang sarili na nakaupo pa rin sa bangko sa likod ng bahay, ang tungkod ay nakasandal sa kanyang tuhod. Hindi niya maalala kung paano siya nakauwi sa loob o kung umuwi man siya. Ang balete ay naroon pa rin, nakatayo sa parehong anyo ngunit may kakaibang pagbabago sa paligid nito. Parang mas malalim ang hukay ng mga ugat, mas makapal ang aninong ibinabagsak nito sa lupa. Sa baryo may mga bulong-bulungan na agad na kumalat. May nagsabing may nakita raw silang aninong dumaan sa bukid ng gabing iyon. Mas mataas kaysa sa punong niyog. May nagsabing may narinig silang malalim na buntong hininga na tila nagmula sa lupa mismo. Walang nagbanggit ng pangalan ng nilalang, ngunit alam ng lahat kung ano ang tinutukoy. Sa ganitong mga sandali, mas pinipili ng mga tao ang katahimikan kaysa sa katiyakan. Si Mang Isko ay hindi lumabas ng bahay buong umaga. Nakaupo siya sa tabi ng bintana, nakatanaw sa likod bahay, sa baleteng parang bantay na hindi natutulog. Sa kanyang dibdib ay may kakaibang pakiramdam. Hindi takot, kundi pag-asang may halong pangamba. Parang may hinihintay siyang senyales. Isang tanda na magpapatunay na ang gabing iyon ay hindi panaginip. Pagsapit ng hapon, dumating ang isang batang lalaki mula sa kabilang dulo ng baryo, may dalang mensahe mula sa kapitan. May ilang magsasaka raw ang nawalan ng hayop sa gabi. Mga kambing na natagpuang wala ng buhay, walang sugat, walang bakas ng pakikipagbuno. Tahimik na pinakinggan ni Mang Isko ang balita at sa kanyang isip ay may bahagyang pagkilos ng pagkaunawa. Ang kapre ay hindi kailanman kumikilos ng walang dahilan. Sa paglubog ng araw bumalik ang mabigat na katahimikan. Ang mga ulap ay nagtipon at ang hangin ay tila nag-ipon ng lakas. Lumabas si Mang Isko sa likod ng bahay. Dala ang isang maliit na supot na matagal nang nakatago sa ilalim ng kanyang higaan. Sa loob nito ay may mga bagay na hindi niya kailanman ginamit. Mga lumang barya, pinatuyong dahon,
at isang piraso ng tela na may bakas ng panahon. Mga alaala ng pangakong hindi niya pinili ngunit minana. Inilapag niya ang supot sa paanan ng balete. Walang ritual, walang dasal. Tanging ang kilos ng pag-alala. Ang lupa ay tila bahagyang lumubog, parang tinanggap ang alay. Sa paligid ang hangin ay gumalaw at ang madahon ay marahang umindak kahit walang malinaw na ihip. Unti-unting bumalik ang anino. Hindi ito bigla ang lumitaw. Sa halip, parang unti-unting humiwalay ang dilim sa paligid, nagtipon sa isang lugar hanggang sa magkaroon ng anyo. Ang presensya ng kapre ay muling bumigat at ang amoy ng tabako ay muling kumalat. Mas banayad ngayon, mas pamilyar. Nanatiling nakatayo si Mang Isko, ang mga matay nakapako sa puno. Sa kanyang dibdib, may halo ng panghihinayang at pagtanggap. Alam niyang ang mga susunod na araw ay hindi na magiging gaya ng dati. Ang kasunduang matagal nang natutulog ay muling nagising at kasama nito ang mga tungkuling hindi maaaring takbuhan. Sa ilalim ng balete, sa pagitan ng tao at ng nilalang, may katahimikang muling namuo isang katahimikang puno ng kahulugan. At simula ng mas malalim na pagbubunyag na maghuhubog sa kapalaran ng baryo at ng matandang lalaking matagal nang naninirahan sa lilim ng anino. Sa mga sumunod na araw, unti-unting nagbago ang takbo ng baryo. Hindi ito biglaang pagliko ng kapalaran, kundi dahan-dahang pag-iba ng himig. Parang musikang pamilyar, ngunit may kulang at may sobra. Ang mga tao'y mas maagang umuuwi, ang mga batay hindi na naglalaro sa bukid pagsapit ng dapit hapon, at ang mga matatanday mas madalas tumingin sa likod ng kanilang mga balikat, tila may inaasahang hindi nila kayang pangalanan. Si Mang Isko ay naging tahimik na sentro ng mga pagbabagong ito. Hindi man siya lapitan ng hayagan, ramdam niya ang bigat ng mga tingin at bulong. Sa bawat pagdaan niya sa daan, may mga matang mabilis umiwas, may mga bungang hiningang pinigil. Alam ng baryo, sa isang paraang hindi kailangang sabihin, na may kaugnayan ang matanda sa mga nangyayari. At alam din nila na may mga bagay na mas ligtas manatiling hindi tinatanong. Sa likod ng bahay, ang balete ay tila mas lumago. Hindi sa taas o lapad na madaling sukatin, kundi sa presensya. Ang lilim nito ay mas malalim, mas malamig, at ang lupa sa paligid ay nanatiling mamasa-masa kahit walang ulan. May mga gabing nakaupo si Mang Isko sa bangko, nakatanaw sa puno, at sa katahimikan ay dumarating ang mga alaala na parang mga aninong hindi maitaboy. Naalala niya ang unang beses na may nawala sa baryo noong kanyang kabataan. Isang lalaking kilala sa pagputol ng mga punong hindi kanya. Natagpuan ang kanyang mga gamit sa tabi ng balete, ngunit ang katawan ay hindi kailanman nakita. Walang nagsalita ng malakas, ngunit mula noon, walang nangahas na magputol lang kahit isang sanga ng puno. Ang alaala ng pangyayaring iyon ay parang sugat na matagal nang naghilom, ngunit muling sumasakit sa pagbabago ng panahon. Isang hapon habang ang araw ay papalubog, may dumating na bisita si Mang Isko. Isang lalaking hindi niya nakita sa loob ng maraming taon. Si Tomas, ang anak ng dati nilang kapitbahay na umalis ng baryo at hindi na bumalik. Matangkad, matikas at may anyo ng taong sanay sa lungsod, ngunit ang mga matay may bahid ng pag-aalinlangan. Dumiretso ang tingin nito sa likod ng bahay, sa direksyon ng balete, na parabang may matagal ng tawag na muling narinig. Hindi nagtagal ang kanilang pag-uusap. Kaunti ang sinabi, ngunit mabigat ang laman. Ikinuwento ni Tomas ang mga balak ng ilang tao mula sa bayan. May balitang may gustong bumili ng lupa sa paligid, putulin ang mga lumang puno at gawing sakahan na mas malawak. Habang nagsasalita ito, ramdam ni Mang Isko ang unti-unting pagbigat ng hangin. Ang balete ay tila nakikinig at ang anino nito ay bahagyang gumalaw. Pag-alis ni Tomas, nanatiling nakatayo si Mang Isko sa likod ng bahay. Alam niyang ang mga salitang binitiwan ay hindi basta balita, kundi babala. Ang lupa na binabantayan ng kapre ay muling nanganganib at ang kasunduang matagal nang umiiral ay muling masusubok. Sa kanyang dibdib, may bahagyang pag-angat ng takot, hindi para sa sarili, kundi para sa mga taong hindi alam ang bigat ng kanilang mga balak. Nang dumilim ang langit, bumalik ang amoy ng tabako. Mas malinaw ngayon, mas tiyak. Ang anino sa ilalim ng balete ay unti-unting humugis at sa katahimikan, naramdaman ni Mang Isko ang tahimik na paglapit ng nilalang. Walang salita, ngunit malinaw ang mensahe, ang mga pagbabago sa lupa ay may katumbas
At ang mga pangakong minana ay hindi maaaring iwasan kapag dumating ang oras ng pagsingil. Sa gabing iyon, habang ang baryo ay natutulog sa ilalim ng mabigat na ulap, nanatiling gising si Mang Isko. Sa likod ng kanyang bahay, sa ilalim ng balete, ang anino ay mas matatag at ang katahimikan ay puno ng inaasahang pagsubok na unti-unti nang lumalapit. Dumating ang unang malinaw na palatandaan kinabukasan. Sa bukid na pinakamalapit sa balete, natagpuan ng mga magsasaka ang lupa na tila binaligtad sa magdamag. Hindi ito mukhang hinukay ng tao o hayop. Ang mga tipak ng lupa ay nakasalansan na parang sinadya, maayos ngunit mabigat, at sa gitna nito'y may bakas na parang malaking yapak na agad ding nilamon ng hamog. Walang umimik, ngunit walang hindi nakaunawa. Si Mang Isko ay hindi pumunta roon. Mula sa likod ng kanyang bahay, ramdam niya ang nangyari na parang kirot sa dibdib. Ang balete ay tahimik, ngunit ang katahimikan nito'y hindi kawalan ng galaw. Isa itong paghahanda. Sa mga sandaling iyon, naunawaan ng matanda na ang kapre ay hindi lamang bantay ng puno, kundi bantay ng hangganan, nang kung hanggang saan lamang maaaring umabot ang kagustuhan ng tao. Sa hapon, dumating ang mga lalaking tagabayan. May dala silang mga sukat, papel at salitang puno ng katiyakan. Tumigil sila sa gilid ng baryo, hindi lumapit sa balete, ngunit ang kanilang presensya ay sapat upang magbago ang ihip ng hangin. Mula sa malayo, nakita ni Mang Isko ang pag-aatubili sa kanilang mga galaw, ang mga matang paulit-ulit na tumitingin sa likod ng bahay niya, sa lugar na tila ayaw lapitan ng kahit sinong may malinaw na isip. Habang lumalalim ang hapon, bumigat ang ulap. Ang araw ay nagkulay abo at ang mga anino ay humaba ng mas maaga kaysa dati. Umupo si Mang Isko sa bangko, ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa tungkod. Sa katahimikan, naramdaman niya ang unti-unting paglapit ng presensya, hindi bigla, hindi marahas, kundi parang pagdikit ng anino sa balat. Sa ilalim ng balete, ang dilim ay muling kumapal. Ang mga sanga ay bahagyang umindak at ang lupa ay tila huminga. Ang amoy ng tabako ay bumalik, mas mabigat kaysa dati at sa likod ng usok na hindi nakikita, naroon ang kapre. Mas malinaw ang anyo, mas buo ang presensya. Hindi ito galit, ngunit hindi rin ito payapa. Isa itong nilalang na gising na gising. Sa loob ni Mang Isko may labang tahimik na nagaganap. Alam niyang may bahagi siyang ginagampanan. Hindi bilang tagapamagitan lamang, kundi bilang huling alaala ng kasunduan. Ang kanyang katahimikan sa mga nakaraang taon ay hindi pag-iwas, kundi paghahanda. At ngayon, dumating na ang sandaling kailangan niyang tumayo sa pagitan ng lupa at ng mga kamay na gustong magangkin nito. Nang tuluyang lumubog ang araw, may bahagyang pagguga sa lupa. Hindi sapat upang itumba ang anuman, ngunit sapat upang ipaalala na ang lupa ay buhay. Ang mga lalaking tagabayan ay nagmadaling umalis, ang kanilang mga mukha ay hindi na kasing tatag ng pagdating nila. Walang paliwanag, walang sigawan, tanging ang tahimik na pag-urong ng mga taong biglang nakaunawa na hindi lahat ng lupa ay maaaring sukatin. Sa gabing iyon nanatiling nakatayo si Mang Isko sa ilalim ng balete. Ang anino ng kapre ay hindi na lamang nasa paligid, tila ito'y nasa mismong hangin. Sa katahimikan, naliliyan na ay hihagan. Malinaw ang isang bagay. Ang mga susunod na hakbang ay hindi na lamang tungkol sa pag-alala ng pangako, kundi sa aktibong pagharap sa mga taong handang suwayin ang hangganang matagal ng binabantayan ng anino sa likod ng bahay. Sa mga gabing sumunod, ang baryo ay tila nabalutan ng isang hindi nakikitang lambong. Hindi ito takot na may anyong malinaw, kundi isang pakiramdam na mabigat sa dibdib. Parang ulap na hindi bumubuhos ngunit ayaw ring umalis. Ang mga tao'y mas bihirang magtipon at ang mga salitang dati malayang binibitawan ay ngayon ay pinipili ng maingat. Sa bawat pagbanggit ng lupa, ng balete o ng mga lalaking tagabayan, may kasunod na katahimikan. Si Mang Isko ay nanatiling nasa likod ng bahay tuwing dapit hapon. Ang bangkong kahoy ay tila naging bahagi na ng kanyang katawan at ang tungkod ay hindi na lamang sandigan kundi tanda ng kanyang paninindigan. Sa harap niya ang balete ay parang nagbabantay at sa likod ng mga ugat at sanga nito'y naroon ang presensyang matagal nang nakapaloob sa kanyang buhay. Isang gabi,
Habang ang buwan ay kalahating nakasilip sa pagitan ng mga ulap, may dumating na kakaibang katahimikan. Hindi ito ang karaniwang katahimikan ng gabi, kundi isang katahimikang tila naghihintay. Ang hangin ay tumigil at ang mga dahon ay hindi gumalaw. Sa sandaling iyon ramdam ni Mang Isko ang mas malinaw na lapit ng kapre, hindi lamang bilang anino, kundi bilang alaala at babala na pinagsama. Sa kanyang isip, muling bumalik ang mukha ng kanyang ama. Hindi ito malinaw na larawan, kundi pakiramdam, ang bigat ng kamay sa kanyang balikat, ang bigat ng responsibilidad na ipinasa ng walang tanong kung kaya ba niyang buhatin. Noon pa man, alam niyang ang kanyang buhay ay hindi lamang kanya. Ito'y bahagi ng isang mas matandang daloy, isang kasunduang nakaukit hindi sa papel kundi sa lupa at dugo. Sa baryo, may ilang kabataang naglakas loob na mag-usap. Ang mga balitang narinig mula sa bayan ay hindi maganda. May plano pa ring bumalik ang mga tao mas handa, mas determinado. Ang balitang iyon ay dumating kay Mang Isko hindi sa salita, kundi sa pagbabago ng paligid. Ang mga ibon ay umiwas sa balete at ang mga hayop ay mas naging mailap. Ang lupa mismo ay tila naghahanda. Sa gabing iyon, sa ilalim ng balete, may kakaibang paggalaw ang anino. Hindi ito paglitaw ng anyo, kundi pag-igting ng presensya. Ang kapre ay tila mas malapit, hindi sa distansya kundi sa ugnayan. Sa katahimikan, may pag-unawang naganap na ang darating na pagsubok ay hindi lamang para sa lupa, kundi para sa tao ring tagapamagitan. Huminga ng malalim si Mang Isko. Sa kanyang dibdib, may halo ng pagod at pagtanggap. Alam niyang hindi na siya bata at ang bigat ng kasunduan ay matagal na niyang pasan. Ngunit sa sandaling iyon, malinaw sa kanya na ang kanyang papel ay hindi pa tapos. Ang kanyang katahimikan, ang kanyang pananatili, ang kanyang paggalang sa balete, lahat ng iyon ay paghahanda sa sandaling ito. Sa dulo ng gabi, habang ang buwan ay muling tinakpan ng ulap, nanatiling nakatayo si Mang Isko sa likod ng bahay. Ang balete ay tahimik, ngunit ang katahimikang iyon ay puno ng kahulugan. Sa pagitan ng tao at ng nilalang, may isang kasunduang muling pinagtibay, hindi sa salita, kundi sa paninindigan. At sa ilalim ng anino ng punong matanda, ang kapalaran ng baryo ay unti-unting hinuhubog ng mga pasyang hindi kailanman isusulat, ngunit hindi rin kailanman malilimutan. Dumating ang gabi na may dalang kakaibang lamig. Hindi ito lamig ng hangin o ulan, kundi lamig na tila nagmumula sa lupa mismo. Sa likod ng bahay, ang balete ay nakatayo na parang haligi ng dilim, at ang anino nito'y umabot hanggang sa bakod, humahawak sa bawat sulok na tila ayaw magbitaw. Si Mang Isko ay nakaupo pa rin sa bangko, ngunit ang kanyang paghinga ay mas mabagal, mas malalim, parang nakikinig sa pintig ng paligid. Sa baryo, may mga ilaw na maagang pinatay. Ang mga bahay ay nagsara ng bintana, ay ng mga pinto ay sinigurong mabuti. Walang nag-utos, walang nagkasundo, ngunit pare-pareho ang kilos. Ang ganitong uri ng katahimikan ay hindi itinuturo. Ito'y minamana, ipinapasa sa pamamagitan ng pakiramdam, hindi ng salita. Sa ilalim ng balete, may unti-unting pagbabago. Ang lupa ay bahagyang umangat sa ilang bahagi at ang mga ugat ay tila mas malinaw ang hubog, parang mga ugat na humahanap ng mas malalim na pagkakabaon. Ang amoy ng tabako ay hindi agad dumating. Sa halip, may amoy ng basang lupa at lumang kahoy, mga amoy na nagdadala ng alaala ng mga panahong wala pang baryo, wala pang bahay. Sa katahimikan, bumalik sa isip ni Mang Isko ang isang pangyayaring hindi niya kailanman ikinuwento. Noong siya'y nasa hustong gulang na, may isang lalaking dayo na naglakas loob magpalipas ng gabi sa ilalim ng balete, lasing at puno ng yabang. Kinaumagahan, natagpuan ang lalaki sa gilid ng ilog, buhay ngunit walang alaala, ang mga matay laging nakatitig sa malayo, parang may nakita siyang hindi na kayang ilarawan. Mula noon, ang balete ay naging hangganan na hindi nilalampasan. Habang ang alaalay bumabalik, naramdaman ni Mang Isko ang bigat ng presensya. Ang kapre ay hindi pa rin ganap na humuhugis, ngunit ang hangin ay tila mas siksik, mas mabigat. Ang katahimikan ay parang panata, isang sandaling walang puwang ang pagdududa. Sa sandaling iyon malinaw sa matanda na ang mga taong babalik ay hindi darating bilang mga bisita, kundi bilang mga hamon. May bahagyang pag-uga sa lupa, mas malinaw kaysa sa mga nauna. Ang mga baso sa loob ng bahay ay marahang nagkabanggaan,
at ang mga aso sa malayo ay umatungal ng sabay-sabay bago muling tumahimik. Si Mang Isko ay tumayo, ang tungkod ay mahigpit na hawak. Hindi siya lumayo sa balete. Sa halip, mas lumapit siya, parang kusang inilalapit ang sarili sa gitna ng anino. Sa sandaling iyon, ang presensya ng kapre ay naging mas malinaw. Hindi pa rin ito anyong makikita ng mata, ngunit ang bigat nito ay parang pader na hindi malalampasan. Ang amoy ng tabako ay dumating sa wakas, hindi marahas, kundi mabagal, parang hudyat. Sa pagitan ng tao at ng nilalang, may tahimik na pagkaunawa na ang susunod na hakbang ay hindi na maaaring ipagpaliban. Sa dulo ng gabi habang ang dilim ay lalong kumapal, nanatiling nakatayo si Mang Isko sa ilalim ng balete. Ang kanyang anino at ang anino ng puno ay halos magsanib, parang iisa ang pinanggalingan. Sa likod ng bahay ng matandang lalaki, ang gabi ay hindi na lamang oras ng pahinga, kundi entablado ng isang pagsubok na matagal nang hinihintay ng lupa at ng nilalang na nagbabantay dito. Dumating sila bago pa tuluyang sumikat ang araw. Hindi sila dumating ng sabay-sabay, kundi paunti-unti, parang ayaw pansinin ang sariling presensya. Mula sa likod ng bahay, naramdaman ni Mang Isko ang biglang pag-igting ng hangin. Isang tahimik na senyas na ang hinaharap ay tumapak na sa hangganang matagal ng binabantayan. Ang balete ay nanatiling tahimik, ngunit ang katahimikang iyon ay mabigat, parang paghinga bago ang isang biglaang galaw. Ang mga lalaking tagabayan ay may dalang mas mabibigat na gamit ngayon. May mga lubid, may mga kasangkapang bakal, at may mga mukhang pinatigas ng desisyon. Hindi sila pumasok agad sa bakuran. Tumigil sila sa di kalayuan, nag-uusap ng pabulong, ang mga mata ay paulit-ulit na bumabalik sa direksyon ng balete. May ilan sa kanila ang bahagyang umatras, tila may nararamdamang hindi nila maipaliwanag. Si Mang Isko ay lumabas ng bahay at tumayo sa likod bahay sa pagitan ng mga tao at ng puno. Hindi siya nagsalita, hindi rin siya kumilos upang hadlangan sila sa paraang inaasahan ng tao. Ang kanyang presensya ay sapat na. Isang tahimik na paalala na ang lupang ito ay hindi basta lupa. Ang araw ay unti-unting sumisilip, ngunit ang liwanag ay tila umiiwas sa balete, nagiiwan dito ng mas makapal na anino. May isang lalaki ang naglakas loob na lumapit pa ng kaunti. Sa bawat hakbang nito, ang lupa ay tila mas bumibigat, parang hinihila ang paa pababa. Ang mga ugat ng balete ay bahagyang umangat sa ibabaw ng lupa, hindi mabilis, hindi marahas, kundi parang kusang lumilitaw. Ang hangin ay napuno ng amoy ng basang kahoy at tabako, at ang umagang dapat sana'y sariwa ay naging mabigat sa dibdib. Sa loob ni Mang Isko, may tahimik na pagdaloy ng pagkaunawa. Ang sandaling ito ay hindi para sa pagtatalo o paliwanag. Ito ay sandali ng pagpili kung hanggang saan lamang aabot ang kagustuhan ng tao. Ang kapre ay hindi pa rin nagpapakita ng anyo, ngunit ang presensya nito'y malinaw na nasa bawat sulok ng bakuran, sa bawat hibla ng hangin. Biglang tumigil ang lalaki. Ang kanyang mukha ay namutla, at ang mga matay napako sa lupa sa harap niya. Walang nakita ang iba, ngunit ramdam nilang may nangyari. Isa-isa, umatras ang mga kasamahan niya, ang tapang ay napalitan ng pag-aalinlangan. Walang sigawan, walang utos. Ang mismong lupa ang nagsalita sa paraang hindi kayang salungatin. Nang tuluyan silang umatras, nanatiling nakatayo si Mang Isko. Ang kanyang balikat ay bahagyang bumagsak, hindi sa panghihina, kundi sa pagbitaw ng matagal na tensyon. Sa likod niya, ang balete ay muling naging tahimik, at ang mga ugat ay unti-unting bumalik sa ilalim ng lupa. Ang amoy ng tabako ay nanatili sandali, bago tuluyang mawala sa hangin. Sa pag-alis ng mga tao, ang araw ay tuluyang sumikat. Ang liwanag ay dahan-dahang umabot sa likod ng bahay, ngunit ang anino ng balete ay nanatiling malalim. Alam ni Mang Isko na ang pag-urong na iyon ay hindi wakas, kundi isang pansamantalang pagtigil. Ang mga hamon ay bihirang sumuko ng tuluyan sa unang harap. Sa katahimikan ng umaga, tumingin si Mang Isko sa puno. Walang salita, walang galaw, ngunit malinaw ang isang bagay. Ang kasunduan ay muling pinagtibay, at ang kanyang papel bilang tagapamagitan ay mas mabigat kaysa dati. Sa likod ng bahay ng matandang lalaki, ang lupa ay muling huminga, handa sa mga susunod na hakbang na hindi na maiiwasan. Pagkaraan ng pag-alis ng mga tao, bumalik ang baryo sa anyong wari ay payapa.
ngunit ang kapayapaang iyon ay may lalim na hindi na maaaring ipagkaila. Ang mga bakas ng kanilang pagdating ay mabilis na nilamon ng lupa, mga yapak na naglaho, mga bakas ng bakal na tinabunan ng hamog at alikabok. Ngunit ang alaala ng umagang iyon ay nanatili hindi sa paningin kundi sa pakiramdam ng bawat naninirahan. Si Mang Isko ay nanatili sa likod ng bahay ng matagal. Ang araw ay umangat na, ngunit ang kanyang katawan ay hindi pa rin gumagalaw, parang nakapako sa pagitan ng dalawang mundo. Ang mundong may liwanag at ang mundong pinaghaharian ng anino. Sa harap niya ang balete ay tahimik na parang walang naganap, subalit ang katahimikang iyon ay puno ng kahulugan. Isa itong katahimikan ng natapos na pagsubok at ng paparating na kapalit. Sa kanyang dibdib may mabagal na paghinga na tila mas malalim kaysa dati. Hindi siya nagtagumpay sa paraang inaasahan ng tao. Walang sigawan, walang harang, walang dahas. Ang tagumpay ay dumating sa anyo ng pag-urong, sa anyo ng pagkilalang may hangganan ang kapangyarihan ng tao. Ngunit alam ni Mang Isko na ang bawat pag-urong ay may kapalit at ang bawat kasunduang muling pinagtitibay ay may hinihinging kabayaran. Sa mga sumunod na oras napansin niyang ang kanyang katawan ay tila mas mabigat. Ang mga hakbang ay mas mabagal, ang paghinga ay mas maingat. Hindi ito sakit, kundi paglipat. Parang may unti-unting inaalis at may unti-unting inililipat. Ang lupa sa ilalim ng balete ay nanatiling mamasa-masa at ang mga ugat ay tila mas malapit sa ibabaw, parang may hinahanap. Pagsapit ng dapit hapon, muling bumigat ang hangin. Hindi tulad ng mga nagdaang gabi, ang presensya ay hindi biglaan. Ito'y dumating na parang paglapit ng isang matandang kakilala. Walang pagtatago, walang pag-aalinlangan. Ang amoy ng tabako ay lumitaw, banayad ngunit malinaw, at ang anino sa ilalim ng balete ay unti-unting kumapal. Hindi tumingin si Mang Isko pa itaas, hindi niya kailangan. Ramdam niya ang kapre na naroon, mas malapit kaysa dati, hindi bilang bantay lamang kundi bilang saksi. Sa pagitan nila, may isang pagkaunawang hindi nangangailangan ng salita. Ang lupa ay ligtas sa sandaling ito, ngunit ang tagapamagitan ay hindi walang hanggan. Sa kanyang isip, dumaloy ang mga alaala, ang kanyang ama, ang mga matatandang nag-alay, ang mga pangakong ipinasa na parang pamana na hindi maaaring tanggihan. Naunawaan niya ngayon ang tunay na bigat ng mga iyon. Ang kasunduan ay hindi lamang para sa lupa, kundi para sa balanse. At ang balanse ay laging humihingi ng kapalit sa panahong hindi inaasahan. Habang ang dilim ay unti-unting bumabalot sa likod ng bahay, naramdaman ni Mang Isko ang kakaibang katahimikan sa kanyang dibdib. Hindi kapayapaan kundi pagtanggap. Ang kanyang anino at ang anino ng balete ay muling nagsanib sa lupa, parang iisang hugis na hinubog ng iisang layunin. Sa gabing iyon, sa ilalim ng punong matanda, natapos ang isang yugto ng kasunduan at nagsimula ang isa pa. Walang nakasulat, walang binigkas, ngunit malinaw sa lupa at sa anino ang bagong anyo ng bantay. Sa likod ng bahay ng matandang lalaki, ang balete ay nanatiling nakatayo. At kasama nito, ang tahimik na kaalamang may mga bagay na hindi kailanman ganap na umaalis, bagkus ay ipinapasa dahan-dahan sa mga handang manatili sa lilim.